Ginaprubahan ron ng ordinansa nga magaduso sa kaaraydan ka mga barangay tanod sa Antique. Ang Provincial Ordinance No. 2024-396 among ordinansa nga maga-professionalize kag institutionalize kang tanan nga mga barangay tanod sa probinsya. Ang amo nga ordinansa gindihon ni Sangguni ang Panlalawigan Member PUGC Lito Sumandi Sr. kag ginaprubahan kang Mayo 27, 2024. So sa kadya ating chairmanship, Committee on Peace in Order and Public Safety. Recently, ang bago natin nga ginpasar na ordinansa sa idalang katong committee, ang ordinansa nga naga-professionalize kang barangay tanod sa probinsya ng Antique. Kay siguro mamangkot mo andat i-professionalize natin ang tanod sa probinsya ng Antique. So unang rason, ang mga tanod natin multitasking nila eh. In case ka emergency, calamity, ang tanod dyan. Crowd control, mga piyesta, dyan sanda. Kag ang tanod natin, amo dyan ang force multipliers, kang ating Philippine National Police, kag ating mga military. Bahal dyan ang role, nga pati ako nga bahal ang role nanda sa ating komunidad. Sa interview kang Buena Vista Cable kang Lunes, Oktubre 21, ginpakigbahin ni Sumande nga ang mga barangay tanod ang igapaidalom sa mga trainings kag magaumpisa sa orihi nga quarter kadya nga tuig 2024. Sa mga professionalize ng tanod, una, paagi sa pag-training kananda. Ano nga training? Nag-coordinate kita sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office utilizing their 5% local calamity fund. Gagamitin sa pag-training nanda, first, basic first aid. Diba? Dapat kinanglan nanda. Then, basic life support. Pag may pundo pa, i-level up natin sanda sa may water search and rescue training. Dugang pa natin yung kara, ang MOSART, Mountain Search and Rescue Training, kag ang CSSR, yung Collapse Structure Search and Rescue Training. So, ma-enhance ang knowledge, skills, kag attitude ka mga tanod bilang first responder. Bilang force multipliers kang Philippine National Police, dapat mamananan daw na yung mga rules of engagement, part ka subject natin sa training. Kay ano lang authority nanda bilang tanod, basta diin sanda, alin mag-act sanda as police, no? May mga limitation yan. So, una, mamanananda ang andang limitations, include natin part kang andang training rules of engagement. Ikarwa, ang andang monitoring system. Dapat mamananda kung ano nakatabo sa may barangay nanda. So, may BIN kita mong Barangay Intelligence Network. Dapat ma-enhance la, mataining ang mga tanod paano mag-gather ka information. Simple lang ang pag-bulk information, no? Sunod, sa mga police, force multipliers, dapat makamaan sanda kang skills, self-defense, disarming technique. Bisan sticks lang, kontra talibang, kung kutsilyo, maka-disarm sanda. Kaya experience natin na may dyan nga mga barangay, pesta, nagresponde ang tanod, tanod pa na labuan, tanod pa na patay. Why? Bangin rin sa dati, skills sa self-defense. So, ito, basic life mga responder sanda, in times of emergency, tapos crowd control, skills nanda, self-defense, hindi lang yan na matapos, dapat may periodic sandang CIMEX, simulation exercise, o fire drill, flood drill, vehicular accident nga simulation exercise para ma-enhance sandang nga skills. Kag sa self-defense, o dapat may CIMEX man yan. Yan gin-present ko during Peace and Order Council meeting sa mga stakeholders nga tudloan natin ang tanod natin sa harness kag disarming technique.
So dugang pa dyan kara, dapat ang attitude kang tanod. Nakita natin nga ang tanod kaysa una pa lingin sa ang ginabantayan nanda. That's why yung word dyan, quote-unquote, professionalizing kang barangay tanod. Once ma-professionalize natin sanda, so isa yan, ano ang mga do's and don'ts kang tanod. So bawal manigarilyo, bawal mag-inam during duty, no? Then dapat alert sanda. Equipage naton, ano kinahanglan katanod? First aid kit, flashlight, in case of emergency. Ano pa? So dapat may handcuffs sanda. Ano pa? Unahin ka lang mag-traffic, mag-crowd control ng traffic, dapat reflectorize ang gamitin bayo. Plus, mas nami ko ng tanod natin, mag-professionalize, kompleto may kalo, tapos naka-jersey abi, kag naka-tactical pants, kag yung tactical boots. Ginpakigbahin pa ni Sumande nga may 15 million pesos nga iga-alokar ang provincial government para sa mga trainings, incentives kag mga gamit nga kinahanglanon kang mga tanod. Kita sa province nga allocate kita ka 15 million sa diyang pag-professionalize natin kang mga tanod. 5 million sa training, then 5 million sa equipage, kag siguro 5 million lagay natin sa incentive system katanod. Kaya sa ating ordinance, ginadapt natin ang anak DILG nga search sanda best tanod, individual, kag as a group, nga best tanod. So yung Semirara, no, Barangay Semirara, tanagin entry natin last year sa search for best tanod, regional level hasta national. 5 million from 5% local disaster risk reduction management fund. Kay kung mag 2 billion na atin nga budget for next year, so 5% na kara magto sa disaster, local disaster risk reduction management fund. Kung sa radya nakita natin, dapat may incentive, klarong incentive kang ating tanod. So may propose man kita, may pasal kita nga resolution man, natugruan sa nakang insurance. So yun ang general nga perspective kang atin nga ordinance sa pag-professionalize kang atin nga tanod. Ginpahayag pa kang last termer SP nga maga-imbitar man sanda ka mga national agencies para sa pagtugro kang pondo. Sa fund sourcing, invite man kita sa national nga mga agencies para later on makatugro man sanda kandang nga share.